the impeachment currently na nakikita natin is a complete waste of time. Sinasayang lang ng ating mga politiko, no, ng ating mga senador, ating mga congress people, ang kanilang oras dyan sa impeachment na yan. At makakasama po natin ngayong araw dito sa ating programang Pulso ng Bayan ang isa pong ekonomista, walang iba kundi si Dr. Michael Bato. Sir, magandang umaga, Almar, at Admar po ang inyong pong makakasama ngayong araw. Magandang umaga sa iyo, Almar at Admar, at happy Monday po sa ating lahat. Right. Doc, siguro sa unang tanong, bumagal po yung GDP growth ng Pilipinas ng 1.42%. Sa tingin po ninyo, Doc, ano po kaya ang pangunahing dahilan po dito? Yung numero na yan, Almar, yan ay estimate yan. Kasi ang actual talagang paglago ng ekonomiya for second quarter, yan ay anunsyo po yan sa atin ng DepEd at ng Philippine Statistics Authority ngayong darating na Biyernes. Kasi magagawa sila ng press conference about the Philippine economy. At inaantabayanan ko nga yan. Kasi gusto ko rin malaman, of course, being an economist, kung ano talaga yung lagay, no, ng ating ekonomiya. Although alam naman natin, no, kasi nararamdaman naman ng tao na hindi maganda. Pero in terms of the numbers, no, makita natin kung ano talaga yung final na GDP growth for the second quarter ng 2026. Ngayon yung numero na banggit mo, that is an estimate. Ngayon sa palagay ko, hindi malayo, no, yung actual dyan sa estimate na yan because of several reasons. Unang-una, nandyan yung inflation. No, kung makita natin na mataas ang rate of inflation sa ating bansa, dito mga nagdaang buwan, at ito ay nagdulot, no, ng pagtumal ng household spending. Kasi ang nangyayari kapag mataas ang presyo ng bilihin, ang mga mamamayan ay hindi muna sila gumagastos kasi nga mataas ang presyo. Ang ginagawa nila, imbis na, for example, bibili sila ng bagong gadget o sila ay magbabakasyon o kaya sila kakain sa labas, pagpapaliban muna nila yan kasi mataas ang presyo ng bilihin at i-reallocate nila yan in terms of dun sa mga basic necessities kagaya ng pagkain. So ganun yung nangyayari dyan. And of course, alam naman din natin na yung food inflation sa ating bansa ay mataas, no? Mataas ang presyo ng pagkain. Ikalawa, Almar, nakikita ko dito is yung epekto ng gulo sa gitnang silangan. Kasi nangyari dyan, tumaas ang presyo ng produktong petrolyo at nagkaroon ito ng epekto sa pagtaas ng presyo ng bilihin, yung nabanggit ko nga na inflation kanina. So, yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, napakaraming effects yan downstream. Halimbawa, sa presyo ng kuryente, nandyan din yan. Kasi ang nangyari sa atin, Almar, is that nitong mga nagdaang buwan, may mga power plant sa Visayas na nagsara pansamantala, no? So ang nangyari is tumaas ang presyo ng kuryente kasi ang nangyari is instead of magpoproduce sila ng kuryente sa pamamagitan ng coal, halimbawa, yung coal plants hindi gumana, so magre-rely sila dun sa oil-powered, no, na mga planta ng kuryente, yun ang gumagamit ng produktong petrolyo, mahal ng produktong petrolyo. So nangyari, yung generation charge niya na mas mataas, ipapasa yan sa consumer. Kaya nangyari is mataas ang presyo ng kuryente nitong mga nagdaang buwan. And in fact, Almar, ditong buwan ng June, ang Pilipinas po ang may pinakamataas na singil ng kuryente sa buong Asia. No? Hindi lang yan sa ASEAN. Sa buong Asia, mga kababayan, pinakamataas na singil sa kuryente. At yung sa taas ng singil ng kuryente niya, nakaroon niya ng epekto sa inflation at yan hihila sa spending ng households natin pababa. Ngayon, kung meron mang nakikita kong source ng paglago ng ekonomiya for the second quarter, baka bahagyang magkaroon ng increase sa government spending, Almar. Kasi nangyari, nakita natin itong mga nagdaang buwan, yung government spending natin mababa, no, dahil nga dun sa issue ng flood control. Pero nakikita ko ngayon, medyo humahabol yung government spending. So baka yan ang makakontribute sa pagtaas ng or paglago ng ekonomiya, pero kukulangin pa rin yan kasi ang laki ng haltak ng consumption tsaka ng imports. No? Yun yung nakikita ko dyan ng mga cost. Of course, nandyan din, Almar, yung nangyayari domestically sa ating bansa, sa pampolitika specifically. Nandyan itong impeachment, no? Nandyan yung issue ng selective prosecution, no, ng gobyerno ni Marcos Jr. na selective, no, hinahabol nila yung mga kalaban sa politika. Kumbaga naghalo-halo na yan, ano, pero kasama din yung isyung pampolitika, kaya nagkaroon ng hindi magandang performance ang ating ekonomiya, Almar,
for the second quarter nitong taong ito. Doc, linawin ko lang, may posibilidad na 1.42% yung ibababa ng GDP growth ng bansa. Pero Prof, Doc, dito sa ano yung posibleng epekto nito kapag mababa po yung GDP growth? Ano po yung posibleng epekto nito sa trabaho, negosyo at sa kita ng pamilya ng isang ordinaryong Pilipino, Doc? Malaki yung impact niyan, Almar, kasi yung mababang paglago ng ekonomiya, sumasalamin yan sa lagay ng mga negosyo, lagay ng kabuhayan ng ordinaryong Pilipino. Kasi kapag matumal ang paglago ng ekonomiya, Almar, ibig sabihin niya, malamang sa malamang, may mga negosyong nagsara. At kapag may mga negosyong nagsara, may mga kababayan tayong nawalan ng trabaho. Or sa taas ng singil sa kuryente, halimbawa, Almar, ang ating mga negosyo ay imbes na sila ay mag-hire ng mga bagong manggagawa, magbabawas muna sila. So ramdam yan ng ordinaryong tao, Almar. Hindi lang yon. Kung maalala mo, itong nagdaang buwan, nagkaroon ng 85 pesos na increase sa minimum wage. At itong nakita nating increase na ito, nagkaroon ng TRO mula sa korte. At itong TRO na ito, kung titingnan mo, Almar, galing ito sa mga negosyante. So ibig sabihin, yung mga negosyante rin natin, umaalma sila, hindi lang actually, yung minimum wage, isa lang yan sa mga cost nila. Yung overall cost of doing business, Almar, masyadong mataas. At ang nangyayari dyan is yung mataas na gastusin, yung mataas na cost of production, na ipapasa yan sa ordinaryong mamamaya. Kaya nakikita natin na tumataas ang presyo ng bilihin, nagiging mas mahirap ang buhay. So ibig sabihin nito, Almar, is kapag ang paglago ng ekonomiya natin ay ganyan, mababa, no? Let's say nasa 1.4%, mas malaki po ang impact niyan sa mga ordinaryong mamamayan kaysa sa mga malalaking negosyo at sa mga mayayaman. Kasi doon sa mga mahihirap, Almar, ramdam nila agad yan. So yung mababang paglago ng ekonomiya, yan ay sumasalamin sa hindi magandang lagay o sitwasyon ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga mahihirap. At yan din po ay refleksyon ng kabiguan ng gobyerno natin sa kasalukuyan na may address yung mga fundamental factors kung bakit nagiging ganyan ang lagay ng ating ekonomiya. Kasi ang inuuna nila, mga kababayan, ang inuuna ng ating gobyerno sa ngayon ay hindi po yung inyong kapakanan, hindi po yung ating economy at a basic level. Ang inuuna po nila is pamumulitika. Ang inuuna nila is kung papaano mas lalaki ang kanilang mga pitaka, no, sa mga pera, yung mga maleta, ika nga. Yan ang inuuna nila. Hindi po nila inuuna ang inyong kapakanan. At dahil po yan, nakita natin na ang sitwasyon sa growth natin naging ganyan. Because the government as it is right now, it's not prioritizing you. Hindi po kayo ang priority ng ating gobyerno. Ang priority po nila ay para manatili sila sa kapangyarihan at paano pa po sila lalong mas yayaman under sa current ng mga situation ngayon, Almar. Itatanong ko po sana kung ano po yung yung sa impeachment, kasi nabanggit po yung impeachment, ano po yung kumbaga parang resulta nito sa bakit apektado po yung pagbaba ng ekonomiya. Pero Prof, dito sa Prof, sa pangkabuuan, sa pangkalahatan, sa tingin po ninyo, kapag ka nagtuloy-tuloy, kasi na-mention po ninyo na hindi po priority ng ating government, ng mga politiko, yung mga mismong mga constituents, yung mga Pilipino, kapag ka nagtuloy-tuloy po ito sa natitirang termino ng ating Pangulo, ano po kaya sa tingin po ninyo, nakikita po ninyo magiging resulta dito, Doc? Okay. Sagutin ko muna yung unang sinabi mo about paano yung impeachment, how it would relate to yung sluggish growth ng ating economy. Opo. Well, merong direktang mekanismo yan, Almar. No? Paliwanag natin ng mabilis lang. Kung titingnan niyo po yung nangyayari sa impeachment ngayon, ang inuusig po ay ikalawang pinakamataas na opisyal ng ating gobyerno na ibinoto ng napakarami milyong mga Pilipino. Higit pa sa natanggap na boto ng ating Pangulo noong 2022. And yet, kayang gawin ng gobyerno ni Marcos Jr. na usigin ang ikalawang pinakamataas na opisyal, the Vice President. So, ibig sabihin yan, Almar, if the government can do that to the Vice President, they can do it to anyone. Kita naman natin yung nangyari sa Brave 18, kinasuhan.
makikita niyo yung mga minority senators, no? Iniisa-isa na sila. Senator Marcoleta na nakakulong. Si Senator Jinggoy Estrada nakakulong din. Ngayon, ang binabantaan nila si Senator Alan Peter Cayetano. No? Pati si Senator Robin, meron ding binantaan din yan. So, ibig sabihin, kung kayang gawin Almar ng gobyerno ni Marcos Jr., yung tinatawag nating lawfare, no? Yung pag-weaponize no? ng ating justice system to go after their political enemies, they can do that to anybody. So, who do I mean by anybody in the context of our discussion? When I say anybody, mga negosyante. No? For example, if may mga negosyante sila na hindi nila gusto, na hindi nila kasundo, pwede nilang gawin sa kanila yung ginawa nila sa kanilang mga kalaban sa politika. Parang ganito yung nangyari, Almar, nung martial, no? Ganyan na ganyan ang ginawa ng tatay ni BBM, no? Inabol nila yung mga negosyante na hindi nila kakaalyado, kaibigan. No? Ganyan yung playbook na ginagamit nila. So, hindi ito maganda from the point of investments. Kaya kung titingnan mo, Almar, no, pag disentangle mo yung growth natin ng first quarter, makikita mo yung gross capital formation natin negative. Yung gross capital formation, dyan pumapasok yung mga investment. So for example, if I'm a foreign investor, and ganyan naman pala ang sitwasyon sa Pilipinas, no? Not to mention yung napakataas sa singil sa kuryente. Santabi muna natin yun, although that is also an important factor. Pero yung ganyan na ginagawa nila, that they're using the law, no? They're bending the law, so to speak. No? Yan yung bend the law. They're bending the law to go after their political opponents. Hindi yan maganda sa negosyo. And ultimately, hindi yan maganda for the economy. Kaya ganyan po yung nakikita natin. Now, dun sa sinasabi mo naman na ano kaya ang mangyayari kung magtutuloy-tuloy yan, well, we are headed for a situation na mahihirapan, Almar, yung susunod na administration in terms of fixing the economy. Kasi ang nangyayari ngayon, Almar, ganito ang economy natin matumal ang paglago. Pag matumal ang paglago ng ekonomiya, ibig sabihin yan is lumiliit yung tax base ng isang bansa. Ano ba yung tax base? Yung potential na pwedeng malikom na buwis ng gobyerno. Kasi pag lumalago po ang ekonomiya, lumalago rin yung nalilikom na buwis. Kapag ka nagko-contract po yung ekonomiya, nagko-contract din yung malilikom na buwis. So ibig sabihin, kapag ka ang gobyerno natin, kagaya ng gobyerno ngayon ni Marcos Jr., na walang disiplina sa paggastos at nagiging matumal ang paglago ng ekonomiya, ang mangyayari po niyan is lalaki ng lalaki yung deficit, yung kakulangan ng revenue ng gobyerno sa gastos. At paano nito mapupunuan? Papupunuan yan. Ang mangyayari niyan is maniningil na naman sila ng mas maraming buwis at mangungutang na naman ng mangungutang. At yung utang na yan kapag lumaki yan, Almar, is over the next few years, kakainin niya ng budget ng gobyerno. Ibig sabihin, impisa na mapunta yung budget ng gobyerno para sa mga proyekto. Mapupunta lamang ito sa interest. Not even the principal, Almar, yung interest ng inutang. So that is one channel, no, na posible na kung saan tayo mapupunta. No? That is one. Another is yung kapag ka nagkaroon na ng complete na kawalan ng kumpiyansa ang mga investor na mamuhunan sa ating bansa. So ang mangyayari niyan, Almar, is baka magkaroon ng capital flight. No? Yung capital flight, hindi yan maganda. Nangyari na yan noong 1980s. Na kung saan yung mga investor mismo, na yung mga natitira na lang na nagtitiwala sa ekonomiya ng bansa, talagang nawala na sila ng kumpiyansa at umalis na sila sa Pilipinas. No? So posible mangyari yan. Posible rin mangyari yung tinatawag nating stagflation. No? Merong risk niya. Ibig sabihin ng stagflation, yung economy natin ay nagiging stagnant. No? In fact, baka mag-contract pa. And yet, kasama nito ang mataas na presyo ng bilihin, yung tinatawag nating inflation. So nagsama si stagnation at inflation, yan po yung stagflation. Lahat ng ito, mga kababayan, hindi po maganda yan para sa ating ekonomiya. At hindi lang maganda yan para sa ating lahat. No? So, may 2 taon pa or less than na 2 taon, no, si Pangulong Marcos Jr. to change course, no? At posible na baka mabago pa yan kung magkakaroon ng mga proper intervention at kung aayusin ni Marcos Jr. yung kanyang pamamaraan in terms of how he is governing, no? Bawas-bawasan na po muna natin ang pamumulitika and mag-focus po tayo sa mga solusyon na kinakailangan para ma-address po yung pangangailangan ng mga ordinaryong mamamayan, Almar.
Opo. Prof, nabanggit mo yung stagnation, inflation na magiging posibleng resulta kapag ka nagtuloy-tuloy na hindi masusolusyonan nito ng kasalukuyang administrasyon. Ibig sabihin pa nito, Prof, maraming Pilipino ang magugutom. Ibig sabihin, may posibilidad din na tataas yung crime rate ng bansa. Ngayon pa nga lang, Almar, mataas na ang crime rate. Kung titingnan mo ng mabuti, Almar, no, yung mga crimes related to property, pag sa mga ganitong klaseng panahon na hindi maganda ang lagay ng ekonomiya, tumataas yung tinatawag nating property crimes, no? Halimbawa, robbery, theft, no? Swindling, no? Yung mga panluloko. Kasi nga, ang nangyayari, Almar, is hirap ang tao. No? So, nangyayari, nagre-resort sila sa mga ganyang activities. No? Hindi lang yun, Almar. Kasi isa rin sa mga nakikita ko dito, aside from property crimes, dahil hindi rin na-address ng mabuti ni Pangulong Marcos Jr. ang issue about drugs. Hindi kagaya ng FPRRD noon na talagang takot ang mga drug lords, takot ang mga pusher, no? At yung mga user, nagbago na, nagbagong buhay na. Ngayon, bumabalik na naman o bumalik na ang mga droga sa mga lansangan. At yung panunumbalik ng droga, ng legal na gamot, no? Yan nagkakaroon niya ng epekto sa krimen. No? So yung mga krimen ng mga kakaiba, Almar, yung mga pambihirang krimen, nanumbalik na naman sila. So hindi lang property crimes ang nakikita natin ngayon, pero yung mga crimes na associated with illegal substance abuse and use, nakikita natin ngayon na nag-increase din, Almar. And these crimes, tong issue ng krimen, maganda nabanggit mo rin to. Isa rin ito sa mga reason kung bakit ayaw ng foreign investor na mamuhunan sa isang bansa na mataas ang krimen. Because, alam mo, yung pera, pwede natin kitain yan, Almar. Pero yung buhay natin, iisa lang yan. And kung ikaw mamumuhunan, pupunta ka sa isang bansa na talagang baka may threat sa buhay mo mismo, no? Kasi nga, hindi safe yung lansangan, lalo na sa mga may pera, hindi ba? So, takot yung mga mamumuhunan. Kaya isa rin po, Almar, sa mga explanation kung bakit nagiging matumal ang investment sa ating bansa. Prof, balikan ko lang, Doc, balikan ko lang yung impeachment. Worth it ba na yung ginagawa ngayon ng kasalukuyang administrasyon na pinapa-impeach yung Vice President, considering na 600 million plus yung di umano'y misuse ng confidential at intelligence funds kumpara doon sa bilyon na nawala, Doc, dito sa pagdating sa flood control projects? Ayusin lang muna natin ang signal ni Dr. Bato, mga kapartner. Samantala, nagbabalik po ang Pulso ng Bayan. Samantala, makakasama pa rin natin via Zoom si Dr. Michael Bato, isa pong ekonomista. Doc, naputol po tayo. Doon po sa tanong ko kanina, kung worth it po ba yung ginagawang impeachment trial laban sa ikalawang Pangulo, considering na nasa 600 million plus lang yung alleged na misuse na confidential funds at intelligence funds kumpara doon sa bilyon-bilyong pisong flood control projects, Doc? Well, you know, Almar at mga kababayan, the impeachment currently na nakikita natin is a complete waste of time. Sinasayang lang ng ating mga politiko, no, ng ating mga senador, ating mga congress people, ang kanilang oras dyan sa impeachment na yan. Bakit ko nasabing sinasayang nila ang kanilang oras? Ganito kasi yan, Almar, no? Malaking oras ang kailangan ginugugol ng ating mga mambabatas sa paggawa ng mga batas at mga pulisiya na magiging kapaki-pakinabang para sa mga ordinaryong mamamayan. At dahil dyan sa issue ng impeachment na yan, ay kinain na po ng kanilang oras ng itong mga impeachment na yan. Just imagine, araw-araw, actually every day. I think they're doing it 3 days a week. Monday, Tuesday, Wednesday. In fact, ngayon may impeachment trial mamaya, no? And yan magtutuloy-tuloy yan ayon sa estimate ng mga senador natin, no? Mga senator judges. Aabot yan baka hanggang December or January of next year. So napakaraming nasayang na oras. Makikita naman natin na kahit na anong gawin nilang pamumulitika, no, gamitin yung impeachment na yan against the Vice President, the Vice President remains to be the most popular and trusted politician sa ating bansa.
So kasi ang goal talaga niyang impeachment and Almar, it's not about the accountability of the Vice President. That has never been the issue. Yan yung palabas nila. Palabas nila dyan is to extract or exact accountability to the Vice President. No? Hindi po yan ang kanilang goal. The goal really is to remove Sara Duterte as a contender for the 2028 elections. So the impeachment really, it's never been about graft and corruption. It's never been about the confidential funds. Yan ang palabas nila. It's all about 2028 mga kababayan. And nakikita natin, the Vice President has been impeached twice. Twice po na-impeach. Siya lang ang natatanging opisyal ng ating bansa that has been impeached 2 times. Pero makikita natin, in fact, the trial, unang article na sila, nakita naman natin, wala naman sila napatunayan. Inimbita nila si NBI Director Matibag, yung mga NBI agents, anong lumabas dun sa impeachment trial nitong nagdaang mga linggo, nalaman natin na wala lahat silang first-hand knowledge. No? Puro second-hand knowledge lang. So, dun pa lang wala na eh. And they will never have the numbers to impeach the Vice President. Kulang sila sa numero dyan. So, kung kulang naman pala sa numero, and yung mga testigo, walang mga personal knowledge, nagiging fishing expedition, kung nakikita natin, then this whole impeachment exercise, mga kababayan, is a complete waste of time. Na sana nagugol ng yung oras ng ating mga senador sa paggawa ng mga batas kagaya ng amendment sa rice tariffication, yung amendment sa EPIRA, yung pagre-revisit sa oil deregulation, yung sa mga issue tungkol sa buwis, magbabawas ng income tax. Napakaraming kailangan gawin polisiya dahil naghihirap po ang taong bayan. And yet, ang inuuna po nila is yung impeachment na yan. Ang inuuna nila is 2028, mga kababayan. Kaya ano yung sinasabi ko sa inyo kanina, nung umpisa, kanina, bago tayo naputol, Almar, the government right now, it is doing things that is not for you. Yung mga ginagawa nila, hindi yan para sa kapakanan ninyo, kundi para sa kanilang sariling kapakanan, dahil obvious na obvious, mga kababayan, wala na kailang tago ngayon eh. Kitang-kita na ang inuuna nila dyan, Almar, is pamumulitika. Ang inuuna nila dyan is all about 2028 and them staying in power para mas lalo pa po silang makinabang. Kaya yung impeachment na yan, that is a complete waste of time. Prof, Doc, marami sa ating mga kababayan, yung mga nag-o-observe dito sa mga ginagawa nga ng ating mga leader, sinabi nila na kung nagamit ng tama ni VP Sara yung sabihin nating 600 million plus na misuse funds, parang sabi ng ating mga kababayan, parang kakunti lang yon kasi sa lawak ng scope ng trabaho ng VP ng buong bansa, national siya, parang yung 600 million plus na kung nagamit lang yun sa tama, parang para sa kanila, parang kakaunti lang po yun, Doc. Tama po ba yung observation natin mga kababayan, Doc? Ganito kasi yan eh. Dapat naintindihan niyo po yung konteksto ng paggastos na yan. Remember, the Vice President was a mayor of Davao City, a city that has been infested with communist insurgents and rebels and terrorists, yung mga lugar na yan. So, along with her father, they cleaned the city, so to speak. Nilinis nila ang Davao, and they were very successful in doing so. And what the Vice President wanted, just like her father, was to bring or scale up the model na nakita nila sa Davao para sa buong Pilipinas. Yan ang ginawa ng tatay ni Sara Duterte, si FPRRD, of which he was very successful in terms of controlling and if not eradicating itong mga NPA, itong mga terorista sa mga kanayunan. FPRRD was successful in that regard. Now, what the Vice President did, Almar, is to use the same idea within the Department of Education. Kasi nakita natin na isa ang edukasyon sa pinapasukan itong mga makakaliwang grupo na nag-a-advocate ng armed struggle.
Yan ang kanilang pinapasok nila yan, yung school system. Kaya manarapat lang na magkaroon ng mekanismo si Vice President para malaman kung saan nanggagaling itong mga threat na ito. Yan ang hindi maintindihan ng mga kalaban ni Vice President Sara Duterte. That is what they don't understand. Kaya nandun yung funds na yun, kaya meron siyang confidential funds. Because dapat intindihin din natin kung ano yung pinanggagalingan ng ating Vice President. She's coming from that experience, Almar. And besides, yung amount in question is very minuscule or very small compared dun sa bilyong korupsyon na allegations sa ating mga magbabatas, no, kay dating Speaker Martin Romualdez di umano, sa mga ibang mga senators, no, na tumatanggap ng mga maleta di umano, may mga ganyang allegations, Almar. So kung on balance of things, no, kung titingnan mo, kung titimbangin mo, hindi fair itong nangyayaring paghahabol nila kay Vice President Duterte for that amount, and yet meron mga ibang mga politicians na kaalyado ng gobyerno ngayon that they're allowed to be free in spite of the fact na mas malaki yung allegations, na yung mga amounts involved dun sa mga allegations sa kanila. So hindi fair itong nangyayari ito. Kaya nga, that unfairness builds on this idea that it's not about accountability talaga, Almar. The reason why they're going after the Vice President, it's not about that. It's all about removing her as a threat to them for the 2028 election. So at the end of the day, it's all about pamumulitika, Almar. Doc, balikan ko yung mga nabanggit mo na pulisiya na dapat gawin ng pamahalaan para at least kahit papaano maibsan yung hirap ng ating mga kababayan. Kaya po ba yun, Doc, sa mga natitirang panahon ng ating Pangulo na baguhin yung pulisiya? Well, wala na sa oras si Pangulong Marcos Jr. for that, Almar. Kasi kung seryoso si Pangulong Marcos Jr. in terms of addressing yung systemic and yung fundamental issues na kung bakit nagiging ganito ang ating ekonomiya at kung bakit naghihirap ang taong bayan, he would have done that back in 2022, 4 years ago. No? Dun pa lang niya dapat unang ginawa yan. Pero as we saw, no, over the next months and years, talagang nakita natin na kung paano nabudol po ang taong bayan in terms of nitong sistema na ginagawa ni Marcos Jr. No? So nakita natin kung paano tayong lahat nabudol at kaya tayo nagkaganito. Ngayon, Almar, in terms of time, kulang na po sa oras, no, ang gobyerno ni Marcos Jr. para ma-address, no, yung mga issues. Kaya nga, itong kulang na nga sa oras and ginugugol pa po nila yung kanilang limited time sa pamumulitika dito sa impeachment na yan. So, sa palagay ko rin, alam mo, Alma, speaking of impeachment na rin, dahil pinag-uusapan na rin natin yan, naiisip ko rin na baka actually mas ikagaganda pa to, no, sa chances ni Vice President Sara Duterte. Kasi kung makikita mo yun yung mga kababayan, the more na inaatake nila si VP, the more na lalong gumaganda yung kanyang numbers. And in fact, no, sana may nakikinig sa atin dito na mga nasa defense, no, yung mga attorney ni Sara Duterte, mga magagaling na mga batang abogado ni Vice President. Pwede kasi gawin itong impeachment trial as a way, no, to build the good reputation of the Vice President. So, aside from defending the Vice President in the impeachment court, what they could have done as well, Almar, is to use, it's like a free airtime, parang libre itong advertisement kay Vice President, is to use it as an opportunity to strengthen, no, para mas lalo pang mapalakas si Vice President as we head towards 2028. So kung magagawa nila yan, then they could make this impeachment actually, we could say it as a waste of time in terms of policy making, but in terms of strengthening the Vice President as a contender for 2028 para mapalakas siya lalo, I think pwedeng magawa yan. Kung sana may nakikinig sa atin ng mga taga-defense, no? Pwedeng magawa yan. So, sa palagay ko, Almar,
is that kulang na po sa oras, no, si Pangulong Marcos Jr. And nakikita natin na he's not really serious, no, in terms of addressing fundamental issues. Kasi kung siya seryoso, I mean, with all the powers that he has, pwede niyang sabihin sa Senate na ano na tayo eh. Itigil niyo na yung impeachment na yan. He could do that within his power. And yet he does not do so kasi nga preoccupied sila, no, kung paano mapipigilan si Vice President na maging contender pa sa 2028. Tsaka maliban doon sa kulang sa oras sa Doc, ngayon na rin natin na-realize yung sinasabi ni former President Rodrigo Duterte na isang weak leader si Marcos Jr. Ay talagang weak na weak, Almar. He was very correct. In fact, alam mo nung time na yun, Almar, may mga hindi pa rin hindi naniniwala kay FPRRD at that time. No? May mga nagdududa, weak ba talaga? And now nakita natin na yung weakness ni Pangulong Marcos Jr., nagmamanifest na yan ngayon in terms of how he's being pushed around by people around him. No? Ibig sabihin nito, kagaya sa kaso ng impeachment, the President has the power. No? In fact, yung pag-elect nila ng Senate President and even the Speaker of the House, may basbas yan ng Malacanang, Almar. I mean, historically, although in principle and in theory, we are in a tripartite democracy. No? So may judiciary, may legislative, may executive departments, may checks and balances, may separation of powers. Pero from a practical and traditional point of view, Almar, the President of the Philippines has an influence kung sino yung nilalagay nila sa Senate, kung sino yung nilalagay sa House. And may influence ang President in terms of the direction of these two houses. So ibig sabihin, Almar, the President can say, you know what, terminate the impeachment. No? I mean, we don't need it. Right? We don't need it right now. So ibig sabihin, Almar, if the President really cares about the ordinary person, he would have used all of his powers to sabihin na, stop na natin itong impeachment na ito at let's move on to governing. Kailangan kasi natin governance, kailangan may namumuno. Hindi yung ganyan na ang ating Pangulo, it seems to me, na parang may mga nagdidikta sa kanya. And he allows himself to be dictated by these forces. No? May mga bumubulong sa kanya, and yet yung mga bumubulong na yun ang sinusunod niya. Alam nyo, Mr. President, I hope you're listening, no? Marami tayong kababayan na naghihirap, no? At dumarami sila kada araw. And in fact, nabanggit pa nga ng ating President Almar, yung hindi lang yung mahirap, pero yung malapit ng maging mahirap. Kung maalala nyo, sinabi niya yan. So dumarami yan, no? Yung mga mahirap at yung malapit na maging mahirap. Kaya Mr. President, you only have less than 2 years remaining. Make sure that when you leave office, maganda yung naging legacy ng ating Pangulo. No? At kasi kahit paano, Almar, Pangulo pa rin ng bansa yan. Well, we don't really like the person Marcos Jr., pero yung office na kanyang hinahawakan, sa palagay ko, opinion ko lang ito, no, yung opisina mismo, no, dapat kahit paano respetuhin natin yung opisina. Bagamat hindi natin gusto yung nakaupo. But nonetheless, hindi ibig sabihin na hindi natin pwedeng sabihin kay Marcos Jr. kung ano yung dapat niyang gawin. In fact, kung nakikinig po sana sa atin si President, yung mga taga-PCO, kahit paano, yung nalalabing less than 2 years, baka naman po pwedeng gawin na yung mga maliliit na pwedeng gawin, yung mga low-hanging fruits na sinasabi natin, para mas mapaigip at mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino. Dok, magandang umaga, si Admar po ito. Dako tayo dito po sa, same pa rin, nasa impeachment pa rin po, Doc, no? Dahil naging sentro din po ng diskusyon, debate, kung naayon ba ang naging patakaran ng impeachment court at ito ring pag-question din sa encashment ng sa bangko po, no, ng ahensya ng gobyerno at iba pa ng mga financial records sa issues po ng pangalawang Pangulo. Makakaapekto po ba ito sa sektor po ng banking natin? Doc, yung kumpiyansa, lalo na ng mga negosyante siguro, mga entrepreneur na magtiwala sa banking system po natin na, ay, ganito pala. Maraming mga ganyang agam-agam po tayong naririnig dahil debate pa rin po kung pwede ba o hindi yung naging hakbang po na pagsumpi na rin at pagbusisi sa iba pang mga records po, Doc.
Alam mo, Admar, no? Isa yan sa palagay ko, naging legacy nung impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona, na mayapang Chief Justice. Kasi kung maalala mo, Admar, nung mga panahon na yun, wineponize ng gobyerno ni Benigno Aquino III, ni Pinoy, no? Wineponize nila ang batas, no, para mabuksan yung mga records, yung mga bank information ni dating Chief Justice Corona. And of course, nakita naman natin later on, no, after na mayapa na si dating Chief Justice, na napawalang visa ito, kumbaga parang na-absuelto siya, no, based sa mga nalaman natin later on. Sa kaso naman ngayon, they are using the same playbook na ginamit nila kay dating Chief Justice Corona. At sa palagay ko, itong ganitong klaseng sistema of, and again, this is bending the law, ika nga, Admar, itong ganitong klaseng sistema is na pwedeng mamanipula, no, ang ating financial sector para mailabas, no, ang mga dokumento na sa palagay ko hindi dapat ilabas basta-basta at nagagamit sa pamumulitika. This actually sends a chilling effect not only to the banking sector itself, but also sends a chilling effect to everyone na nagre-rely sa ating banking system. Hindi lang, Admar, sa mga negosyante. Kahit na sinong tao na may deposito sa bangko, na merong maliit na negosyo, o kaya isang malaking namumuhunan, mapa-domestic man yan or foreign, it sends a chilling effect to everyone na baka posibleng kung hindi ka gusto ng gobyerno, they can go after you, open your financial records, no, and gawang ka ng kaso, magmamanufacture ng kaso against you based on the information that came out of what we call a fishing expedition. No, ganyan yung nakita natin na ginagawa kay Vice President Sara Duterte sa kasalukuyan. So sa palagay ko, Adma, what this ends up doing is it creates a sense of doubt sa integridad ng ating financial sector. At hindi talaga ito maganda, no, lalong-lalo na from the perspective of foreign investors. Naalala ko lang, Admar, no, nung panahon ng martial law, kasi nabanggit ko na ito kanina bago tayo naputol, no, na nung panahon ng martial law, ganyan din ginagawa nila eh. So they went after yung mga businesses na hindi kasundo ni Marcos Sr. at ginamit din nila yung mga financial records. Ganyan din yung naging playbook, and they're still using the same playbook up to now. O, sa palagay ko, isa sa palagay ko dapat na gawing reforma is to properly strengthen our banking system. Na kung saan na, kasi ganito, Admar, kung meron namang talagang legitimate issue of corruption, pwedeng buksan yan eh. Pero sa palagay ko, kung gagamitin sa pamumulitika, hindi maganda. Kasi naaabuso. So in other words, what our policymakers need to do is to come up with a mechanism na hindi naaabuso ng basta-basta itong pagbubukas ng mga bank records. Kasi hindi ito maganda from the point of view of investments and the economy in general, Admar. Opo. Sir, sa tingin niyo po ba ang mga tiwali matitrace sa pamamagitan ng kanilang bank records ang kanilang mga ginawang mali? Ang Pilipinas din po ba ay may striktong patakaran o mga batas pagdating po dito sa kung pinag-uusapan po natin yung pagbabangko? Well, it depends, Admar, kung kakampi mo yung nakaupo sa gobyerno. Kasi kung kakampi mo yung nakaupo, kahit na ikaw ay gumawa ng katiwalian, hindi ka nila kakabulin. At yun yung nakita natin sa sistema sa ngayon. Billion versus million. Yan yung nakikita natin. No? Yung inaakusan nila kay Vice President, billion. And yet, billion if not trillion yung nanakaw, Admar, doon sa kabila. So kung hindi ka kakampi, nila, habulin ka nila. No, bubuksan ang bank records. Pero kung ikaw ay kakampi, ay ipoprotektahan ka nila. No, kasi nga, nakikinabang sila sa'yo, so poprotektahan ka nila. So, yan yung, bumalik tayo sa Adma sa inaakusa sa kanila na selective justice. Hindi pantay at hindi fair na sistema
ng prosecution sa ating bansa. So sa palagay ko, no, kailangan magkaroon ng mekanismo na kung saan maiiwasan yung pag-aabuso. No, sa nakikita ko dito, Admar, kasi ganito sa mga bansang mayayaman, sa mga bansang mauunlad, hindi basta-basta nabubuksan, Admar, ang bank records. Lalo dito sa Canada, for example, hindi basta-basta nabubuksan yan. Kinakailangan magkaroon ng isang body na nakagaya, well, yung AMLAC is a mechanism, but it's an imperfect mechanism na kung saan dapat itong AMLAC, for example, ay ilabas nila sa pamumulitika. No? Isa-separate yung pamumulitika at sa trabaho talaga nung body na yan, kagaya ng AMLAC. So, may paraan, Admar, pero kaya lang ang nangyayari sa ngayon is nagagamit itong mga institusyon na ito para maprotektahan yung kanilang mga kakampi at nagagamit din itong mga institusyon na ito para habulin yung kanilang mga kalaban. So, ibig sabihin, Admar, hindi na tayo fair. No, hindi na just yung sinasabi ng mga abogado na yung Lady Justice na may piring sa mata, na may tihawak na timbangan. Wala na siyang piring sa mata, Admar, no? Talagang dilat yung mata at hinahabol niya yung kung sino yung gusto nilang habulin ayon sa kanilang politika. Yun yung unfortunately, Admar, na nangyayari sa ating bansa. Kaya hindi talaga siya maganda from the point of view of investor confidence kasi nakikita nila na yung ating sistema, yung ating mga institutions ay compromised na. Opo. And ang mga korap po ba ay gumagamit ng bangko? Dinadaan ba sa bangko na alam naman siguro nila na grabe ang pagbusisi at record? Well, yung mga wais na mga politiko na or mga opisyal ng gobyerno na creative, ika nga, they could do that. No? Pwede mo, Admar, gamitin pa rin talaga ang traditional banking system to hide these ill-gotten wealth. Pwede mong gawin yan through dummies, interlocking directorates, mag-create ka ng mga fake na personalities. Maraming pwedeng magawa, Admar, no? Kasi nga yung ating sistema, may mga butas pa rin, Admar, may mga loopholes pa rin yung ating banking system na kung saan na po pwede pa rin na mag-create ka ng mga peking account. Bigyan kita halimbawa, Admar, no? Dito sa Canada, hindi ka pwede basta-basta mag-open ng account kung wala kang social insurance number. At yung social insurance number na yan, yung mga yan ay nakatali yan sa iyo habang buhay. So kung ano yung social insurance number mo, yun na yun. Diyan ba sa Pilipinas, meron tayong identity numbers? Well, may national ID. Hanggang ngayon, may mga kababayan pa rin tayo. Hanggang ngayon, walang national ID. More so pa kaya magkaroon ka ng national identifying numbers. No? Walang ganyan sa Pilipinas, kaya may mga loopholes pa rin. A person can create fake identities, no? Magpunta ka lang sa kung saan, magpagawa ka ng mga peking ID, magpagawa ka ng mga peking certificate, and voila, bigla ka magkaroon ngayon ng ng panibagong personalidad na pwede mag-open ng bank account at pwedeng ma-transfer dun yung mga pera. So kumbaga, Admar, kung wise, no, yung mga politiko at alam nila how to game the system at abusuhin yung mga loopholes, I think they could. But sabi ko nga kanina, it all goes back to whether or not the government really is serious in going after these people. Kasi kung kaalyado nga nila, hindi nila hahabulin yan, hindi ba? Pero yung kaaway nila hahabulin nila. So yun yung punto dyan. So kumbaga yung paghahabol sa corrupt, Admar, it's a combination of institutions that are properly functioning and yung mga institutions na gumagana talaga, no? Ibig sabihin, perfecto yung kanyang pag-function, and kombinasyon din yan on persecuting or going after without any political color. So kung kahit anong pang politika mo, kakampi ka man o kaaway, hahabulin ka. Opo. Doc, dito po sa IPIRA na sinasabi po ng Pangulo na kanya pong pinapa-amyenda, no, sa atin pong legislature, ito po ba'y mabilis, madali? Kasi yung mga nasa power industry, nagtatanong din, saan namin kukunin din yung pambayad doon sa systems laws. Kakayanin pa ba? Alanganin pa ba? Papogi lang ba? Kasi bakit hindi ito nagawa dati pa? Itong hakbang na ito, considering, naalala natin, isa sa mga talagang nagsusulong nito, ang nakakulong ngayon na si Senador
Marcoleta, Doc. Diyan mo makikita, Admar, kung gaano ka-powerful yung ating mga oligarchs at kung gaano nila hawak si Pangulong Marcos Jr. Kasi itong sinabi ni Marcos Jr. about systems laws, I mean, it really makes sense. Because, I mean, and also sinasabi ni dating ni Senator Marcoleta, na nakakulong ngayon. Although we disagree with Marcos Jr., pero sa palagay ko, tama yun, no, about the systems laws. Pero yung timing niya is mali. Kasi bakit ngayon lang? Matagal na itong sinasabi ni Senator Marcoleta about systems laws. And yet, sa ikalimang SONA pa natin narinig na sinabi ito ni Marcos Jr. So sa palagay ko, ito Marcos Jr. is saying words na gustong marinig ng tao to save his dismal trust and approval rating. You know, he might actually go down in history, Admar, as the worst president in terms of trust and confidence ratings. Mas mababa pa kay Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Kaya sa palagay ko, he said what he said during the SONA because it's palagay niya, these are words that people would like to hear. Well, saying it is one thing. Talk is cheap, ika nga, no? Walang gastos magsalita. But yet, implementing it is another. And implementing it requires cooperation from the oligarchs who are controlling electricity sa ating bansa. And makita natin ngayon pa lang nagrereklamo na sila kung paano daw maipapasa itong systems laws. Pero mga kababayan, from a fundamental point of view, mali naman talaga na bakit ipapasa sa ordinaryong consumer yung electricity pilferage. Electricity pilferage, yung pagnakaw ng kuryente, yan ay responsibilidad yan ng kumpanya para hindi dapat manakawan sila ng kuryente. And yet, ang ginagawa ng ating mga oligarchs is they're passing that cost to the consumers. Ika nga ganito nga, Admar, may kasabihan, no? In terms of profits, our oligarchs dyan sa Pilipinas, they're using capitalism to gain profits. Pero yung losses nila, sinosocialize nila yung losses. So socialism for the losses, capitalism for the profits. Yan yung nakikita natin ngayon. Bakit socialism for the profits? Kasi nangyayari, pinaghahati-hatian ng mamamayan yung lugi ng mga oligarchs. Hindi po tama yan. O, hindi po talaga tama yan. Ngayon, one thing is saying it, kagaya ng ginawa ni Marcos Jr., but another is actually to implement. Sa palagay ko, from an economist point of view, Admar, mahihirapan silang ma-implement yan. Kasi ang ating distribution ng kuryente is privatized. If the distribution is public, kumbaga gobyerno ang may-ari ng distribution, madali yan ma-implement. Kasi gobyerno din o kaya GOCC ang nagpapatakbo. So madali. Pero pribado yan eh. So kumbaga you need to create an incentive for that private company para i-absorb nila yung systems loss. So that could go in terms of lower taxes, no? Bawasan mo yung buwis na sinisingil sa kanila, some other subsidy. Pero sa dulot, sa huli niyan, taong bayan din ang sasalo pa rin, Admar, kasi naka-privatize ang distribution natin eh. And of course, virtual monopoly yan. It's like a natural monopoly na iisa lang yung distributor. And that lone company na nagdi-distribute ng kuryente is very powerful. So sa palagay ko, no, from a practical point of view, mahihirapan ang ating gobyerno dyan in terms of convincing or getting cooperation from a natural monopoly to actually absorb the system's loss. Baka umabot pa yan, Admar, sa Supreme Court, palagay ko, no? Pagka pinilit nila na ang company na yan ang mag-absorb ng systems loss. Bagamat maganda yung principle, pero sa palagay ko, Admar, mahihirapan talaga sila dyan sa implementation. Kasi nga, private yung humahawak niya. Now, totally different story kapag ka nag-nationalize tayo ng electricity. Alam mo, Admar, dito sa Canada, ang aming kuryente, both distribution and generation, GOCC ang may-ari,
no, government-owned and controlled corporation na nagpapatakbo ng kuryente namin dito. At napakamura ng kuryente dito, Admar. On average, ang binabayaran namin dito monthly sa kaso namin. No? May bahay kami dito, nag-aircon sa summer, nag-heater sa winter, gumagamit ng kuryente, gumagana ang microwave, ang refrigerator, TV, computer. Binabayaran namin dito $60 a month lang, Admar. Just imagine $60. Kayo dyan sa Pilipinas, pinakamataas na kuryente sa buong Asia. So, sa palagay ko, kinakailangan talaga na gugulin ng oras ng ating mga policymaker on how to convince, how to incentivize these electricity distribution companies na i-absorb nila yung cost na yan. Kasi otherwise, kung mamumulitika lang sila ng mamumulitika at gugulin lang nila yung oras nila sa impeachment, nag-2028 na tayo, Admar, natitiyak ko, pag tinignan niyo po yung inyong electric bill, nakasulat pa rin doon yung systems loss. Opo, huli na lamang po, nais din po ng Presidente na taasan ng take-home pay ng mga manggagawa po, mga empleyado dahil tatasan ata yung exempted na sa pagbabayad po ng tax. Ano ang basa niyo po dito, Doc? Madali ba ito o papogi pa rin? Well, maganda yan from the point of view of the ordinary working class person. Yung middle class na sinasabi natin, yung mga namamasukan, and then pag tinignan nila yung pay stub nila, makita nila na malaki na buwis na binabayaran nila. Kapag nagbawas tayo nagpalawig tayo ng tax exempt bracket natin, at the same time liliitan din natin yung binabayarang buwis on the on the middle and upper middle income brackets natin, maganda yan. In fact, Admar, I'm advocating for a massive tax cut para sa ating mga mamamayan. Kasi I think, sa palagay ko, our people, mga Pilipino po, no, they are overtaxed. Malaking binabayaran nilang buwis, and yet hindi nila nakukuha yung maayos na serbisyo from the government. Oh, so sa palagay ko lang, overtaxed ang tao. Now, ang issue ko dito, Admar, is maganda ito in principle. However, kailangan kasi maghanap ka sa budget kung saan mo kukunin yung binawas mo, no, doon sa buwis. Kasi sa kaso ng budget, Admar, may costing yan. Anything na polisiya ng gobyerno, anything that Marcos Jr. has said in that SONA, may cost yan, mga kababayan. Kaya yung sinabi niya na, magbabawas tayo ng buwis para sa middle class, may cost yan. The question becomes, saan ngayon kukunin ni Marcos Jr. yung ibabayad doon sa tax cut na yan? Now, alam naman natin, and I've said this many times, Admar, na walang disiplina sa paggastos ang gobyerno ni Marcos Jr. So kung magbabawas ka ng tax revenue on one hand, and yet makikita mo na ang ating spending ay lumalaki ng lumalaki kasi nga walang disiplina sa paggastos, saan mo ngayon kukunin yung difference niyan? O ang gagawin ng gobyerno diyan is mangungutang naman ng mangungutang. So sa palagay ko, medyo concerning itong mangyayari dito kasi nga kinakailangan kasi kung magbabawas ka ng tax, Admar, dapat magbabawas ka rin ng spending. Ibig sabihin, i-check mo yung gobyerno, yung budget, okay, saan tayo pwedeng magbawas ng spending? May mga ahensya ba tayo na masyado ng maraming overlapping functions? May mga ahensya ba tayo na sa palagay natin na may mahanap tayong savings? Nasaan na yung right sizing? I remember in 2022, Marcos Jr. was saying na ira-right size nila ang gobyerno, and yet we've seen some agencies na mas dumami pa yung mga assistant secretary at undersecretary, kung lumuobo yung mga ibang agencies. So nasaan na yung right sizing? Kasi actually maganda yung umpisa ni Marcos Jr. about the right sizing. Actually nagustuhan ko ngayon kasi kailangan talaga natin na maging efficient yung ating gobyerno. Kasi kung magbabawas ka ng buwis, dapat magbabawas ka rin ng gastos para hindi ka mangutang. Sa palagay ko dito, Admar, ang mangyayari dito is papogi ito, and yung pagbabawas ngayon niya ng buwis na yan, pagbabayaran din yan ng mga tao. Kasi ang mangyayari niyan is mangungutang na naman ng gobyerno para pambayad dun sa tax cut na yan, kasi nga wala silang disiplina sa paggastos, at babayaran niya ng tao many years from now. In fact, baka pagbalik ko dyan sa Pilipinas para mag-retire, malaking portion ng aking income pagpupunta sa pagbayad ng mga inutang ngayon ni Marcos Jr., mga kababayan. So, isipin ito ha,
maganda yan pakinggan, pero isipin nyo rin yan, balik yan sa inyo. Kasi sa palagay ko mangungutang sila ng mangungutang para bayaran yan, at ang balik niyan sa inyo, yung interest na babayaran yan, many years from now. Ayan, Doc, maraming salamat po sa pagsagot sa mga tanong po mula po sa ating mga kababayan. Okay, maraming salamat Almar at Admar. Mabuhay po kayo dyan at mabuhay po ang bansang Pilipinas. Thanks for having me again. Yan mga kababayan, si Dr. Michael Bato, isa pong ekonomista.